Ang huling transaksyon ni characters, Nika at Ana. Ay, ang simula, best friends sa lahati. Simula high school, best friends na sina Nika at Ana. Magkasama sa assignments, gala, iyakan, tawanan, parang magkapatid. Pareho silang nangarap na magkanegosyo balang araw. At kahit iba ang personality nila, maganda ang teamwork. Si Nika, tahimik, organized, matyaga. Si Ana, malakas ang charisma, galing sa live selling. Pagdating ng college, nag-decide silang magtayo ng online thrift shop. Pangalan, And Closet Finds. Pangarap nila, kumita, makatulong, at manatiling magkaibigan. Pero minsan, mas matindi pa sa multo ang kaya sirain ng pera. Ay, ang pag-angat, nag-viral. Lumaki ang shop. Ang lives ni Ana nag-viral sa TikTok. Si Nika naman ang taga-audit, taga-packing, taga-manage ng orders. From 3,000 per week, naging 40,000, hanggang 120,000 per month. Pero habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang gastos ni Ana. Mga bagong shoes, makeup, gala, milk tea araw-araw. At minsan kulang ang nare-remit. Pero lagi niyang sabi, "Next week Nix, promise ko talaga." At lagi namang naniniwala si Nika. Kasi mahal niya si Ana bilang kaibigan. Ang unang lamat, kulang ng 18,000. Sa audit ni Nika, may kulang na 18,000 sa live ni Ana. Ana, may short tayo, sabi ni Nika ng mahinahon. Ha? Baka nagkamali ka, Nix. Pero taon na siyang nag-audit. Hindi siya nagkakamali. Ana, ikaw lang nag-live kahapon. Napangiti si Ana, sabay higop ng milk tea. Chill ka lang, Nix. 18 lang yan. Bawi tayo next week. Hindi pera ang issue, Ana, sabi ni Nika. Pero umiwas si Ana. At doon niya unang naramdaman. May kakaiba nang nangyayari. Ay, ang proposal, mag-studio tayo. Kinabukasan, excited si Ana. Nix, may available na minimalist studio sa GIS. White walls, perfect lighting. 50 paghahati 50 tayo sa rent. Gusto rin iyon ni Nika. Pero nag-aalinlangan siya dahil sa short nilang pera. Ana yung kulang kasi. Napairap si Ana. Grabe ka naman. Wala akong ginagawang masama. Trust me naman. Nanahimik si Nika. At pumayag. At iyon ang naging simula ng dulo. Ang pagguho, ang live na lingid sa lahati. Isang gabi may notification. Ana is live. Wala silang schedule. Pag-click ni Nika, nakita niyang lively si Ana sa live, but the shop name was Ana's Exclusive Closet Drop. Hindi Eve Closet. At ang mga items, mukhang galing sa shared stocks nila. Doon kinabahan si Nika. May tinatago si Ana di. Yay, ang away, ako ang face. Kinabukasan, hinarap siya ni Nika. Ana, bakit ka nag-solo live? Bakit hindi mo sinabi? Sumagot si Ana na mainit ang ulo. Nika, hello. Ako ang face ng shop. Ako ang dahilan bakit tayo kumikita. Huminga ng malalim si Nika. Pero bakit kailangan mo akong i-keep sa dark? Diyos ko Nika, huwag kang masyadong madrama. Mag-partner tayo. Pero ako ang nagbibigay buhay sa brand. At parang hinati ng salita ni Ana ang puso ni Nika. Hindi pera ang pinakamasakit. Kundi marinig na parang wala pala siyang ambag. Ang revelasyon, may iba palad. Sa sobrang gulo ng isip, nag-check si Nika ng marketplace post ni Ana. At nakita niya. Looking for bulk buyers from Korea Japan stocks. May nag-comment pa. Legit supplier, Ana. Salamat ulit. Supplier. Hindi sila yun. At biglang sumakto lahat. May iba na palang investor si Ana. Ginagamit niya pa rin ang stocks nila. At may sarili siyang solo business na hindi sinasabi. Hindi pala negosyo ang sinira. Kundi tiwala. Ang huling transaksyon. Kinabukasan, sa studio sila nagkita. Tahimik si Nika pero matatag. Ana, ayoko na. Nagulat si Ana. Ha? Nika, ang A mo.
Hindi ako, G. Napagod lang ako, mahalin ka. Nilapag niya ang ledger at cash box. Binawas ko na lahat ng kulang sa share ko. Sa'yo na lahat ng natitira. Pati studio. Pati stocks mo. Natahimik si Anna. Ha? Nika, bakit mo ginagawa to? Hindi ako galit, Anna. Gusto ko lang ng respeto. Pero hindi mo yun kayang ibigay. At umalis si Nika. Yun ang huling araw na nagkita sila. Epilogue, ang tunay na yaman. 6 months later. May bago na si Nika. Nika's loft. Malinis, stable at mabilis lumaki. Si Anna. Iba't ibang investors ang sinubukan. Pero sa huli bumagsak lahat. Kasi sa negosyo, hindi pwedeng charm lang. Kailangan ugali. Kailangan respeto. Isang gabi nag-message si Anna. Nika, sorry. Mali ako. Pero hindi na sinagot ni Nika. Hindi dahil galit siya. Kundi dahil tapos na. May mga tao na kailangan mong palayain. Hindi dahil masama sila. Kundi dahil nasaktan ka nila ng paulit-ulit.